O, balik tayo sa ating talakayan, Albert, no? Ito yung tanong ko kanina. Kapag tinanggal yung Senado at Kamara, ano nang mangyayari? Papaano na yung pagbuo ng batas, di ba? Kasi sa kasalukuyang setup, ang Senate at Kamara, House of Representatives, sila yung bumubuo ng batas. Ang Senate, 24 yan, di ba? If I'm not mistaken, 24 members. Oo, ang Congress, so far, 300 I think plus. 318. Kung hindi ako nagkakamali. O, no? Ang daming wala pa doon yung mga kanya-kanyang local government, ha? Meron din silang legislative, may municipal, may city, may board members, may provincial board, di ba? Oo. So ito, dito sa position paper, dito po sa isinusulong ni former ARTA Director Rabindranath Abet Kilala. O sa minungkahi po niyang balangkas, papalitan ang Senado at Kamara ng isang National Legislative Assembly na bubuuin po ng lahat ng gobernador ng probinsya at mayor ng highly urbanized cities na sabay pa rin gaganap bilang lokal na ehekutibo sa kanilang lugar. Sa antas naman ng correct. Sa antas naman ng probinsya, Albert, ang mga mayor ng munisipyo ang bubuo ng Provincial Legislative Assembly habang sa lungsod at munisipyo ang punong barangay ang hawak sa lokal na lehislatura kung kinakailangan. Sa ilalim po ng reforma, ayun nga, nabanggit na natin kanina, maalis sa balota yung mga posisyon ng senador, House of Representative, konsehal, kagawad at iba pang lokal na opisyal na anyay makabuluhang magbabawas ng gasto sa eleksyon. Tingin ko mas maganda yan, at least konti na lang yung pagpipilian ng mga botante at talagang isipin nyo kung sino yung tamang ililagay sa pwesto. Kasi minsan napupolitika din ang governor. Pag yung mga kongresista sa mga distrito hindi niya kaalyado, siya ay naiipit din, hindi makagalaw. Ang governor, alam niya kung ano nangyayari sa lugar niya. Speaking of, nabanggit mo na rin, Albert, no? Siguro magiging maganda din to dahil magiging bahagi ng National Legislative Assembly yung lahat ng mga gobernador ng probinsya at mayor ng mga highly urbanized cities. So, ibig sabihin, yung mga mabubuong batas dyan, polisiya, talagang alam nila mismo na nakakaapekto or kailangan ng kanilang mga nasasakupan. Wala na yung mga dyan, yung mga politikang may mga rivalry, di ba? Ganun Mayroon din Kaya hindi minsan makagalaw yung executive dahil dito sa mga nasa babang hindi kasundo. Pero Darlene, kanina, laki ng budget na pwedeng matipid kung sakali matupad man itong panukala na ito or mangyari man ito. Pero talagang suntok sa buwan, matitipid yung budget. Kanina sabi ko, mababawasan yung mga kalat-kalat na mga parapernalya, ang mga tarpaulin, yung mga hindi nabubulok na ginagamit sa eleksyon. At saka, mababawasan ang krimen. Kasi alam mo naman, patayan yan. Sorry pero maraming ganong kaso na. Dahil sa politika, papatayan. Yun yung, kumbaga, kung sino yung possible nilang kalaban, yun yung i-eliminate nila, no? Baka kabos-bos pala yung dito, panukalan ito naman. May mga nagko-comment dito si Sol Almirante Labor Rosales. Sabi niya, bakit noong 1970s kay dating Pangulong Marcos, 12 ministers lang, wala namang daming ahensya noon. 1978 ako, first year high school. Ito naman si Ramsey Tuazon. Sabi niya, sinong gagawa ng mga trabaho nila? Basta bubuwagin, magbigay kayo ng alternatibo kaya saan mapupunta ang gawain at pondo nila. Actually, yun nga ang aming tinatanong kanina ni Darlene sa isa't isa. Pero dahil nga ito'y panukala lamang, ang mas the best talaga nito, hopefully makausap natin, Darlene, later, no? Nasa linya na natin, no? Para mas maipaliwanag sa atin ito pong ating pinag-uusapan natin ngayong Monday morning. Kasama na po natin si former ARTA Director Rabindranath Abet Kilala. Magandang umaga po, Sir Abet. Yes, good morning, Darlene, Albert, at good morning sa lahat ng inyong mga tagapakinig dito sa popular ninyong opinion ko na programa. Ayan. Thank you po, Sir Abet, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga na ito. Pinag-uusapan po namin yung tungkol po dito sa inyo pong isinusulong na pagbuwag sa Senado at Kamara. Simplified but siksik po ang inyong position paper. Ano po ang naging inspiration ninyo para isulat po at gawin ito? Actually, Darlene, Albert, unang-una gusto kong magpasalamat sa DWWW 774 at saka kay Miss Jackie Rubio kasi kahapon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam na lumabas ito sa social media because this has been my advocacy
way back 1998, no? Ganun katagal. Ayoko naman akuin itong usapin na ito dahil nung first time ko pong ma-meet si former Congressman Rodolfo Aguinaldo, kung naalala niyo po siya sa Cagayan. Yes po. Siya po ang una nagsabi dapat i-abolish na natin ang Congress, and I had a chance to talk to him sandali lang at medyo nakakuha ko ng mga konting kuro-kuro sa kanya. Since then, I worked with Senator Rodolfo Biaso nung nanalo siyang senador noong 1998 at nakasama ko siya hanggang sa na natapos yung kanyang term ng 2010, no? So, binabalangkas-balangkas ko ito bilang isang legislative consultant niya. Siyempre, mahirap ipasa ito ng mga panahon na yon dahil may nakaupong senador, nakaupong congressman, mga kaibigan natin lahat sila. But my exposure in the Senate for a long time, and then eventually nga po, nagkaroon din ako na exposure bilang legislative liaison officer ng Anti-Red Tape Authority for almost 3 years. Nakita ko na very timely ngayon na sigurong ilabas itong aking proposal. Kasi hindi niyo po na itatanong, noong 2010 tumakbo po akong congressman sa siyudad ng Baguio. Pero natalo po ako dahil ang adhikain ko ay abolish Congress, no? Marami pang hindi nakakaintindi ng mga panahon na yon. Ang sabi ko, hindi po ako against sa mga congressman dahil marami tayong kaibigang congressman at senador, no? At saka ganun din sa mga bukal, sa mga konsyal. Sa totoo lang, Darlene and Albert, naging konsyal din ako ng Tuba Benguet noong 1992 to 1995. At naging kabahagi rin ako ng National Movement of Young Legislators. Alam niyo yan, na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Ngunit dito po kasi, initignan natin kung ano yung maaari nating maitulong sa ating bansa. So sabi ko, it's very timely na medyo ayusin ko lang naman yung mga figures ko dun sa study ko na napakatagal na. And then nagbigay ako sa mga kaibigan senador, kaibigan congressman, may mga kaibigan din tayong gobernador, mayor, ganun. At maganda po yung tanggap nila dito. Sabi nila, sana nga, bigyan pansin itong proposal mo, pero palagay ko baka mapunta uli ito sa basurahan. That's why I'm so happy. Marami nga lang, sir, masasagasaan. Di ba? Well, hindi naman masasagasaan. It's just that we are giving our fellow Filipinos now the right to be able to select the truthful and the genuine leader in your respective local government. Kaya ngayon, kung mapapansin niyo yung proposal, ang iboboto na lang po natin, Pangulo, Pangalawang Pangulo. Yan yung kaninang nais naming linawin, sir. Ano yung matitira? Vice Gobernador. So wala na pong mga senador, wala na pong mga congressman. At wala na rin hong mga bukal, yung mga tinatawag na provincial legislature. Bali, gobernador na lang, vice gobernador, bababa tayo, city mayor, city vice mayor, bababa pa tayo lalo, barangay, no? Punong barangay, at saka deputy punong barangay na lang. So wala nang mga kagawad, wala nang mga sanggunyan, no? At hindi naman natin sinasabing mawawala na yung posisyon, pero the function will still be there. Kung papansinin niyo po doon sa ating proposal, sinabi natin, ang magbabalangkas na ng batas sa munisipyo or sa city hall o ay yung mga barangay captains na talagang binoto ng taong bayan. Diyan sa mga lokal na komunidad. So, ito, hindi naman po kasi palagi na nagbabalangkas ng batas. Naging konsyal din po ako, may experience ako dyan. Once a week lang po kami umaattend. Actually, once a week kami umaattend, pero ang sweldo po namin, department head, salary grade 24. No? So kung papansinin mo, napakaraming department head sa isang munisipyo, dagdag pa yung mga konsihal, kasama pa yung mga ex-officio, ABC President, SK ngayon. Meron pang mga ibang mga representations, no? Dagdag pa sweldo yun. Lahat kami SG24, no? Siyempre, in a way, baka may staff din yan. Kung ano yung allowance na tinatanggap ng regular department, tinatanggap din namin. And yet, we only work once a week, no? Kasi yun lang talaga yung mandato, eh. Hindi naman kami mandated na mag-opisina, na mag-8 to 5, no? Once a week lang kami umaten o may mga special sessions kami. And yet, sumasweldo kami ng buo at ikinabang kami sa mga dapat tanggapin ng mga local legislator. Sa mga bukal, no? Once a week lang ang kanilang meeting. Ayan po ang katotohanan. Sabihin na natin buong araw sila nagmi-meeting. Sabihin mong 8 hours to 12 hours sila dahil nag-overtime minsan. Gayun pa man,
isang beses lang din sila uma-attend yan, no? At ano po ang binabalangkas? Mga resolution for projects, resolution for endorsement of our requests from the DPWH, from senator like this, congressman like this. Ganun po ang laman ng kanilang mga legislation. No? Kasi pag nabalangkas na po natin yung ating tinatawag na annual budget, tapos na sir eh. Tapos Sobra. naman trabaho nila eh. Dahil yun naman ang pinaka-importante. Ma-ratify nila yung annual budget, then that's it. No? Kaya kanina kayo nagbabalitaktakan, nakikinig po ako, sabi nila, sino na magtatrabaho? Opo, no? yun nga yung tanong namin. Ano na mangyayari? So, ang Kongreso naman po, sa experience ko pong 3 taon na ako'y Legislative Liaison Officer, ang Kongreso po ay may mga congressman tayo, may mga party list congressman tayo. May mga committees po yan. Marami pong committees yan. Sobra. Halos lahat ng mga ng iba't ibang mga chairmanship, may mga empleyado Yes. po yan that will settle the committee. No? Correct. So, hindi naman po sila palaging nag-meeting. Pansinin niyo po, pag ang Kongreso po nagkaroon ng opening ng session, yung iba ho, mag-uuwian na, and yet, ando doon ho yung tinatawag nila na quorum. Kasi na-declare na yung quorum eh. So, tuloy-tuloy po sila nag-hearing, pero kung mamamasyal po kayo sa Kongreso, hindi naman po lahat nakaupo doon. Correct. Oo po. Minsan, hindi mo alam kung nandito sila sa Pilipinas, nandito sila sa constituents nila, o sila po ay nasa abroad. Di po natin alam. Pwera pa dyan, sir, yung mga consultants na tinatawag, Iba pa po yun. Iba pa yun. Iba pa po yung mga consultant na yun. So, tinitignan lang natin dito sa pinapalangkas nating proposal po na ito. Maaari naman po na maging legislators, national legislators, ang ating mga gobernador. So, in other words, if you are to elect your governor, ikaw na tumatakbong governor, alam mo na meron kang local executive function at meron kang national legislative function. So, dito po kakailanganin din baguhin ang RA 7160, no? Hindi lang po yung ating saligang batas, kundi yung mismong local government code. Dito po ngayon, si Mr. Governor, hindi lang po siya chief executive, magiging national legislator or national assemblyman siya during the time na may legislative assembly sa pambansang scope, no? Kasi maaari naman po tayo magpatawag 4 na beses lang sa isang taon, no? 4 quarters po tayo. Doon po natin ibuhos lahat. Ano yun? Budget. Susunod, baka mayroong mga batas na dapat balangkasin at aprubahan at ratifikahan. So, pwede naman po si Governor, iiwan niya sandaling kanyang probinsya, at the same time, si Vice Governor magiging gobernador during the time. Hindi naman po ganun kahaba ang trabaho pagka nagle-legislate, no? Kasi po, dumaan na po yan sa proseso, dumaan na po yan sa mga committee hearing, meron ng mga TWG. And my observation, pag TWG po, ang nakaupo doon, mga abogado po ng mga congressman. Bihira po umupo ang mga congressman kung mga TWG na mga committees, no? Minsan yung chairman andyan dyan, pero most of the time po, ito po ay dinidelegate na nila sa kanilang mga abogado, sa kanilang mga chief of staff. Hanggang sa matapos na, then tatawagin na po yung lahat ng mga congressman para ma-ratify ngayon at ma-approve na yung to for second reading. O yan yung committee report, ma-approve nila. So ako yung observation ko lang. So sabi ko, pwedeng gawin to ng gobernador kasi hindi naman na araw-araw na ang tawag dito. Gumagawa ng batas. Magagawa ka ng batas. Kasi alam niyo po, nung ako po yung director ng Anti-Red Tape Authority, isa po sa aming mandato ay mag-review ng mga existing laws natin, mga unnecessary, outdated, yung mga burdensome policies, no? And come up with some recommendations for repeal, for revision, for cancellation. May mga ganun ho kaming power. So isa po yan sa mga ini-study ko na ako po nasa gobyerno pa. Kaya sabi ko, siguro mas maganda, tignan muna natin yung pinakasaligang batas. So, maganda nga na ito'y naumpisahan and I would like to welcome everyone na maging maganda at maayos itong balitaktakan natin. Open naman po tayo sa suggestion kasi sabi ko nga, proposal lang naman ito. Proposal lang naman po ito. Kasi, look, the very important thing that we have to pass is budget. No? Isipin nyo na lang kung si Governor
pupunta doon. Dala-dala niya yung plano galing sa barangay development plan or development council. And then aangat sa municipal or city development council. And then pupunta sa provincial development council. And then idadaan mo sa regional development council. Dala-dala ni governor ngayon yan. Pansinin nyo halos lahat naman ng mga regional development councils natin all over the country are headed by, if not city mayor, highly urbanized city mayor, isang gobernador. Kaya dala-dala niya ngayon yung alam niya na kakailanganin ng kanyang probinsya. So isipin mo na lang ang Pangasinan. Sample, sorry for the Pangasinenses, pero sample ko lang. Kasi may governor po sila, may 6 silang distrito. Pero meron po silang 42 towns at saka may 2 probinsya dyan. Ay, 2, highly urbanized city. Kung yung governor mo magaling, hindi mo na kailangan yung 6 mong congressman para lang ma-represent yung pangangailangan mo sa pondo. Doon po ako naniniwala. Kasi pag dinala mo yan doon, DBM naman po mag-aatado nan eh. Hindi naman po kongreso eh. DBM po mag-aatado nan. Remember, in the Roman law, all laws emanate from the king. So, sa akin pong experience sa kongreso, both upper house and lower house, palagi po ang batas nagmumula kay presidente. Kaya nga merong letak, di ba? Dahil ibinibigay ni presidente ngayon yung kanyang executive agenda, executive legislative agenda. So, ito gusto ko mga batas, ito mga priority bills ko. So, minsan priority bills niya, 8, 9, hanggang 10. So, every year lang yan. So, kung ito po ay tatrabahuin talaga ng Kongreso, tapos sana yan sa isang Actually, taon. tama po kayo, sir. Yan. Kasi meron yan tinatawag na sinicertify na urgent, di ba? Gumawa po tayo, Ma'am Darlene and Sir Albert. Pagdating naman po sa probinsya, ganun din. Opo. Instead na may bukal ka, tawagin mo lahat ng iyong mga mayors na represented lahat ng mga barangays nila. So, malibig mo ngayon. So, mawawala yung too much politics o go. So, bahala ho si bukal sa amin. Siya ho magdadala ng aming problema dyan o pangangailangan. Yun po yung mga sinasabi nating tulong natin sa kabawasan po ng taong gagawa ng mga bagay na kaya naman talagang gawin ng mga marunong na. So, baba po tayo sa munisipyo, mga barangay captains naman po ang pwede natin gawing municipal local legislative council. Uulitin ko po, hindi naman po araw-araw gumagawa ng batas, ordinance, resolution yung mga kasamahan natin dyan sa konseho. Kaya palagay ko, kayang gawin na to ng mga barangay captains na binoto ng taong bayan. So, yan po mga magilan-gilan doon sa aking 9-page po yata yung pinamigay ko na position paper ko dyan. Marami po mga pwedeng maging discussion patungkol po dito. Tsaka madagdag ko lang, Sir Abet, no? Madagdag ko lang. Nagsabi, actually, binasa ko nga yung inyong mga commentary. Sabi, paano magagawa yan? Congressman naman gumagawa ng batas. So, sabi ko, meron lang naman 3 klase ng pagbabago ng konstitusyon. Diba, sa taligang batas natin, sa Article 17, ando doon po yung tinatawag na Constituent Assembly, ando po yung CONCOM, yung tinatawag na Constitutional Convention, or yung People's Initiative. Unfortunately, meron po tayong Lambino case, no? Lambino versus Comelec, Yes, na nagsasabi na hindi po pwede gamitin ng People's Initiative, no? Para magkaroon ng tinatawag na revision of the Constitution. Mga pang-amendments lang daw. Kaya siguro maganda ito ang tignan ngayon ng Kongreso na yung People's Initiative, sana mas mapalakas itong RA 6735 na ito. There was an attempt before na sana mapaigting ito during the time of Senator Coco Pimentel. Hindi ko na po talaga alam kung ano nangyari dito. Sana bigyan din ng pagkakataon na yung RA 6735 na ang People's Initiative pwede po sana na mag-propose din ng revision ng Constitution. Yes, So, ibabalik ko po muna sa inyo. Baka may mga katanungan kayo, Sir Albert and Darling. Yes po. Sir Abet, may tanong po ako, di ba? Nabanggit nyo na mawawala po dun sa electoral ballots based po sa inyong position paper yung mga senator, district representatives, mga party list representatives, provincial board members, councilors, barangay councilors, SK positions. Ang tanong po namin, kailangan ba, Sir Abet, maghihigpit din ba dapat sa mga qualifications? Example, dapat yung mga tatakbo doon sa mga remaining positions, dapat abogado, may alam sa batas. Dapat sa mga qualifications. Tapos dapat yung mga tatakbo
Sir? remaining position dapat, ang may alam sa batas. Alam mo, Opo, medyo- napakaganda na, darling. Ano? Although hindi ko na sinabi ang study natin. May delay. Teka, Ang nakalagay lang dyan ay yung structure sana. No? However, if I may, Yes po. Continue, sir. by the way, can you hear me, guys? Medyo may delay lang po, sir, na Oh. Teka, tatawagan natin ulit si Sir Abet. Sir Abet, tawagan ka po ulit namin. Medyo nagkakaroon po ng delay. Okay. Yung maganda yung ating talakayan, Oo. Actually, sabi ko nga, Darlene, napaka-high time nito. Tsaka napaka-matalino. Kasi alam mo naman, ang daming experiences na rin ni Sir sa gobyerno. Correct, no? Ang dami na niyang naging karanasan. Yes, may experience na siya bilang name a municipal few. councilor, legislative consultant for how many years. Kaya talagang alam niya yung sistema at ano yung mga dapat baguhin. So, maganda ho ang talakayan natin. Nasa linya na ba ulit si Sir? Okay. Ayan. Natawagan natin Inaayos ulit. lang po natin, medyo nagkakaroon lang ng delay. Para mas lalo nating maintindihan ano ba yung kasi 'di ba yun nga yung katanungan pag tinanggal yung Senado at Kamara na sila yung gumagawa ng batas, paano naman yung paggawa ng batas, ano na yung magiging bagong sistema, Kanina no? nabanggit mo yung qualifications. Ako naman, kailangan ba talaga din itong, kasi, alam mo, Darlene, di ba, lilimitahan. Nandun pa rin yung mga posisyon eh. Pero siguro ko, sa tingin, mas maganda isabay dito yung anti-political dynasty bill. Okay. Kasi alam natin, may mga political giants sa mga probinsya. Paano kung sila din yung umawak ng Correct. Oo nga. mga posisyon Tapos na mga yun? pansariling interest lang din nila yung mga isusulong Diba? nilang Para batas, no? Hindi kaya ito pwedeng ma-monopolize or hindi, tingnan natin. maganda itong in total. Ayan na. Tapos yun din nga, yung gusto kong itanong kay Sir Abet, no? So yung doon sa mga remaining positions, lalo na sa Governor Albert, no? Dahil nabanggit ni Sir Abet na sila na, magiging bahagi sila ng national legislative positions na gagawa, babalangkas ng batas. So dapat ba mayroong mas mahigpit na posisyon doon sa mga natitirang na posisyon? Dahil syempre, di ba, sila na yung hahawak Correct. at nagbubuo nitong mga batas na kapag inalis yung Senado at Kamara. So yan, alamin natin kung Ipagdasal ano. natin na marami ang susuportang congressman, mga legislators dito dahil ito ho ang kailangan. Para maibsan, hindi man natin masabing totally na ma-eradicate yung corruption, pero malaking tulong po ito para mabawas-bawasan ang corruption at yung pagiging power greedy ng ibang nasa posisyon. Ayun, tingnan natin baka may mga comment pa mula sa ating mga tagapakinig ukol po sa ating talakayan. Habang hinihintay nating makabalik sa ating linya si Sir Abet, dahil walang ibang makakapag-explain ng itong isinusulong niya na ito, kundi siya mismo dahil siya po yung bumuo nitong position paper at nagsusulong nito pong panukalang ito. So, sino pa ba? Ito si Ella La Familia. Sabi niya, ang masasabi ko po ay kung i-abolish ang Kamara at Senado, mabuti naman. Hindi sila makontento sa 6-digit nilang sinasahod. Mga ganid sa kapangyarihan at pera. Kinurakot ng mga politikong buhaya na hindi sila mga Pilipino. Kung mahal nila talaga ang bansang sinilangan, hindi sila naghihirap o hindi naghihirap ang mga Pinoy. Kanina nakaka-relate ako dun sa sinasabi ni Sir, ang daming mga di ba? May mga staff pa na actually redundant na Darlene, may mga DWGs. Ayan. Okay. Ayan, nakabalik na si Sir. Sir Abet, magandang umaga. Yeah. Magandang umaga. Yan. Kanina, tutuloy ko lang yung tinanong mo na ano yung mga kwalifikasyon. Apo, kung kailangan bang maghigpit, Sir Abet, ng qualification doon sa mga natitirang posisyon sa gobyerno? Yes, it's high time also na pagka binalikan nila ang saligang batas at binalikan nila yung omnibus election law, siguro tignan na rin yung kwalifikasyon. At saka dito matututo ng taong bayan for you to select your best governor. No? Correct. Malilimitahan din. Hindi po pwede na siyempre political patronage palagi. Tignan po natin yung kayang mamuno. No? Kasi dito hindi na tayo pipili ng congressman. So halimbawa sa pamilya, nasa politika. Ay, sorry sir, wala na kayong congressman, wala na ho kayong bukal. Ang pwede lang po sa inyo, governor, vice governor, mayor, vice mayor. Ngayon, kung talagang hindi pa rin maayos yung ating political dynasty law, Yan. ano maaaring mangyari? Correct. Diba? Sila pa rin. Nonetheless, kako, at least nabawasan yung number of participants. Ayun. Sabi ko nga, Oo. limited option na mas makakapili ang taong bayan kung sino talaga ang pinaka-the best
na mamuno. Yes, you have to choose. Ganon din po sa governor, ganon din po sa mayor, sa city mayor, hanggang sa barangay captain. Kailangan ho piliin natin kasi pagka pinili na po natin itong mga to, 3 taon po sila na magsisilbi sa atin bilang isang executive leader at meron din po silang legislative function. Yung kanilang legislative function, pataas lagi. Si Kapitan, ang legislative function niya, nagiging assemblyman siya o nagiging councilor siya during the time na nagtatrabaho sila ng pagbabalangkas ng mga ordinansa at resolution sa munisipyo. Yung mga mayor naman, sila naman yung magiging provincial legislators in time lang pag may kailangan balangkasin naman sa provincial legislature. So, ganoon lang siya. So, yung mga bukal, ilang bukal yan? Ang dami, 12, may mga representations pa yan, may ex officio pa yan, and all of them, you know, they receive salary grade 27, no? Salary grade 26 ng mga sweldo. And they will only attend once a week. And then these people can still practice their profession, ha? Halimbawa, doktor ka, isa kang abogado. You can do the same, no? Pagka ikaw ay bukal, pwede mong gawin yun. Kasi wala naman sa batas na pinagbabawal yun, eh. So, sabi ko, kung kaya nyo pala mag-practice ng pagiging abogado, pagiging doktor, doon na lang kayo, no? And why don't we just concentrate na ibigay natin sa mga marunong talaga at pangapihasa sa pagpapatakbo ng gobyerno na marunong sa legislatura at marunong din sa executive functions, no? Babalikan ko lang yung binabanggit ko kanina, Albert and Darlene, patungkol dun sa People's Initiative, no? Yes po. Maraming nagsasabi na suntok sa buwan talaga ito. Ang sabi ko naman, lahat naman ng mga bagay na binibigyan natin ng importansya sa mga oras na ito, maaaring irrelevant siya ngayon o noon, ngayon relevant na. So, sabi ko, the only way is for a constituent assembly. The question is, will the present members of the Congress be able to support this measure? Siyempre, medyo hindi natin masasagot yan. Yes. Hindi natin masasagot yan. Ako, si Senator Robin Padilla, nagpapasalamat ako sa kanya. Siya nga nagpadala sa akin nung news item na ito, no? At him being involved in the Constitutional Amendment Committee, natutuwa ako dahil ibig sabihin sa level ng Kongreso, sa Senado, at yung mga ibang congressman, mga ibang governors, ibang mayors, natutuwa rin sila. In fact, naipakita ko to kay Mayor Benji Magalong ng City of Baguio at sabi niya, maganda to, pero paano nga natin may sasaayos? So, ibabalik natin to sa taong bayan. Pag ito ay napag-aralan, napag-usapan ng taong bayan, di magkakaroon ng mas malawakang kaalaman. Yan, Kaya ano ba ang advantage at disadvantage? So, magiging political issue to ngayon, no? Opo. Araw-araw baka sabihin ng mga constituents, Congressman, tumatakbo ka ba ngayon? Sorry ipopoto ka lang namin pagka yung agenda ay abolition ng Congress. Para sa susunod tumakbo ka lang gobernador o vice-gobernador. Yung mga ganung level, no? Medyo patawa to ng konti, pero these are things that may happen in the future kung ang taong bayan, ang mga kapwa natin Pilipino, ay talagang bubukas ang isip nila. Oo nga, no? Ang laking tipid, no? By the way, yung 1 trillion na yan, estimate amount po yan, kinuha po natin yan mula sa sweldo ng mga congressman, sweldo ng senador, yung mga perks and allowances nila, at kung ano-ano pang mga maaaring lang pakinabang, iba pa ho dyan yung mga insertions, iba pa ho dyan yung mga initiatives, ganun din sa pagbaba mo sa local government. Kasi sa local government, may mga pidak-pidak din po siya yan, may mga allocation po, bawat bukal, bawat konsep, mapa-munisipyo or mapa-syudad, may mga alokasyon yan. O meron kang 5 to 10 million na project, sa'yo lang, ikaw bahala ka dyan. So ikaw ang mamimili. May mga ganun. Lahat po yun, tinignan natin, no? At yung mga salaries nila. Ang nakikita ko lang na maliit na bagay, yung mga staff. Actually, maliit lang yung staff kasi sweldo lang naman po yung mga staff. Dahil eventually, pagka nagkaroon ng national legislature, at meron pong trabaho yung mga gobernador at mga city mayors na aakyat dyan, may trabaho naman po yung mga andyan na mga staff, no? Maaari sigurong
ma-absorb sila or kung ano yung mga magiging functions pa nila eventually. Kasi ang daming committee po dyan eh. Correct, oo. Bawat committee may mga nagtatrabaho po dyan, no? May mga empleyado po tayo dyan. Oo. Sir Abet, dahil nga po naisulong po ninyo itong pagbuwag sa Senado at Kamara, sa tingin ba ninyo mawala na bang pag-asa yung kasalukuyang government structure? Kaya ika nga po ni FPJ, kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Well, napakagandang tanong uli yan, Darlene. Hindi ko naman sinasabing hindi angkop, no? Pero alam naman natin na nanggaya lang tayo sa Amerika. Nanggaya lang tayo sa Inglaterra. Halos lahat yata ng form of government natin, ginagaya natin. Even the federalism that we are trying to push also, galing din naman yan sa ibang bansa. Why don't we think Filipino, no? Kung ano yung pwedeng gawin ng mga Pilipino, baka gayahin pa tayo ng mga ibang ASEAN countries eh. No, lalo na ngayon, chairman tayo ng ASEAN ngayon, ng ASEAN. Opo. So, pagka pinakita natin na, grabe itong reform na ginagawa ni BBM. Kasi, for sure, magkakaroon yan ng mga constitutional amendments, maraming babaguhin mga economic provisions, mga political provisions, isama na nila ito. And I believe this is one legacy that President Ferdinand Marcos will do, no? Yung tatay niya nga, ginawa ng unicameral nung araw, pero wala rin nangyari. Naibalik ulit tayo sa bicameral. So, with all those years of experience sa bicameral, siguro dapat tayo mag-isip. Yung po ang naging inspirasyon ko makapagbigay ako ng parang proposal sa ating mga mambabatas na maaaring magamit sa mga darating na henerasyon. Kasi kung hindi na naging effective yung bicameral na ginaya natin sa Amerika, baka ba't di tayo gumawa ng sarili natin, no? Pinoy na sistema ng pagpapatakbo ng bansa, no? I just want to be very clear. Hindi naman natin talaga tinatanggal yung function. The function will still be there. Kasi, alam nyo, if you try to work in Congress, lahat po ng batas nanggagaling po yan sa presidente. Ibababa yan sa departamento. Halimbawa, EPIRA. Sino nagbalangkas dun sa EPIRA? Galing po yung mga tinatawag natin ng mga draft 1, draft 2, draft 3. Galing po yan sa Department of Energy. At ito ay galing sa kanilang iba't ibang GOCC, NPC, andyan ang Transco, andyan ang PISAM, no? Binabalangkas po yan. Kaya pagbaba dyan, draft na yan. So in other words, ang nag-draft talaga nan is the President, no? Executive yan. So yung mga departamento, halimbawa may DSWD law ka na gustong baguhin, galing na naman yan sa Pangulo. No? Yung procurement law, for example, no? Manggagaling yan sa Pangulo. Yung e-gov law, manggagaling sa Pangulo, itadaan sa DICT. So ganun ho yung pagbabalangkas ng trabaho dyan sa Kongreso. And yung ratification act na yan, pwedeng ibigay nga doon sa National Legislature composed of the governors or highly urbanized city mayors who are representing truthfully and genuinely the people and their constituency. Opo. Yes. Yeah. May ano lang ako, isingit lang po ako, Sir Abet, nung po sa question ninyo. 'Di ba, yung governor and yung mga meron pong National Legislative Assembly, meron din bubuoing Provincial Legislative Assembly. Yung mga batas po ba na mabubuo nila, sino po ang magiging final na approval po nito? Ang Pangulo pa rin po ba, Sir Abet? Yes, opo. Actually po doon sa proposed structure, yung details, no, na hindi naman natin sinama na doon sa 9th page natin, ang magiging presiding officer po ng National Legislature is the Vice President. Ganun po ang mangyayari doon. So, ang approve then eventually will be the President. Yes. Opo, dito sir, nabanggit nyo sa proposal nyo nga na worth it itong malaking katipiran sa direct and indirect savings ng budget ng pamahalaan. Na-include nyo rin po rito yung posibleng maging concerns and rebuttals sa inyong proposal. At isa na nga ho doon yung concern number 2, itong democratic deficit. Rebuttal, democracy need to be representative alone. Maaari itong maging direct, Swiss referendum model, yung technocratic, Singapore model, consultative, China's NPC policy consultation at digital Estonia e-governance. Sir, pwede po bang pa-elaborate po itong mga nabanggit din yung Swiss referendum model, etc. at ang pagkakaiba po nila sa isa't isa, sir? Okay. There was a time during the time of President Marcos na nung nag-unicameral po tayo, di ko alam kung maaalala. Nag-unicameral po tayo, meron po tayong mga assemblyman.
So from the assemblyman, magmula, di ba, nagkaroon ho tayo ng Prime Minister, eventually po, maalala niyo yun, no? Yes po, Mula oo. dun sa ating mga National Assembly, sa Legislative Assembly, hinugot po doon yung mga department heads natin. So yung mga technocrats na maaaring magbalangkas din. Like for example, paano mo masabing technocrat ang isang statesman, ano? Pagka marunong ka sa pagpapatakbo, halimbawa ng isang ahensya, isa kang abogado, politiko, no, pero meron kang karunungan technical, kinukuha ka. Kaya yan, sila Blas Ople, sila Enrile, no? Yung mga sila Minister Duns. Naalala ko pa yung mga pangalan nila, bata pa ako ng mga panahon na yun. Sila po ay nag-function dual, no? At pwede naman po, kaya nga po papansinin niyo yung parang executive, legislative, technocratic setup. Pwede pong pagka tayo mamili ng leader natin, piliin na po natin yung talagang the best. No? Marunong, kaya tayong i-represent nationally, kaya tayong imanihar dito locally sa ating probinsya, sa ating munisipyo, sa ating syudad. At medyo marunong. May dunong po. I mean, isa siya sigurong CPA o isang abogado, isang engineer. May utilize po lahat yung mga yan. Ganun po yung tinitignan natin, no, na kasi katulad po ngayon, I'm not against the party list per se, pero yung pagka-set up kasi ng party list po ngayon, yung nakalagay po sa batas, 12 lang dapat yung sector representation. Pero ngayon po, ang dami-dami na, basta naka 2% ka, party list ka na. So, sa ating saligang batas, dapat yan sectoral representation lang. Correct, opo. Yung panahon po ni Presidente Ramos, kung bagong-bago ang ating saligang batas, nag-appoint nga lang po siya ng mga youth sector, no, women's sector. Ngayon po, ang dami na. No, mas naging black na sila. Kung papansin mo, sila pa nga nagiging committee chairman ng mga Correct, oo. ng Kongreso, di ba? Dahil they have the block eh. Mapansin mo, Meron sir, silang- yung mga apelyido, familiar din dito sa mga nakaupo sa mga congressional districts. They have the numbers, Albert. They have the numbers. Yes, exactly. So, sabi ko, hindi na natin kakailanganin eventually itong mga ito. Dahil pagka nabalangkas itong national legislature na ito, yung mismong presidente pwede na siyang mag-appoint kung sino yung mga po pwedeng kuhanin na tinatawag na representation. However, if you are the governor at ikaw ay pumunta sa Kongreso o sinatatawag na national legislature, dala-dala mo lahat ng representation mo di ba? Yung issue ng youth mo, issue ng senior citizen mo, issue ng iyong mga ITs, dala-dala mo bilang gobernador. Hindi po pwedeng hindi mo alam yan Kaya nga we have to choose and select the best leaders and politicians who will be leading us down from barangay up to the Malacanang. Opo. So, yun ang pinaka-essence itong ating proposal. Kasi ngayon, nagsisisi ang taong bayan, ang dami nilang galit, pinupuho sila ang galit, tingnan yung social media, galit sila sa Kongreso, sobrang galit nila. Ang tanong, sino ba bumoto sa kanila? Yun nga Ayaw po. nilang Back to you. Tayo rin. So, now that there is a proposal, Oh. tignan nyo, balangkasin nyo to. Wala, hindi mo mananalo yan kasi si congressman hindi mo papayagan yan. Then elect now a congressman in your respective provinces to pass this law. Ayun, malinaw yan. Elect now the best senators who will rally behind this cause. Nang sabi yung pag-upo nila, one term lang sila, ito lang gagawin nila. Maibalangkas to, mag-con-as sila, at magkaroon ng pagbabago ng ating bayang Pilipinas. Kailangan. It's a challenge, It's a challenge. Oo. Sabi ko nga, sana itong panahon ni Presidente Marcos, magawa ito dahil they have the numbers now in Congress ng mahal nila ang bayan. Bakit hindi nila pagbigyan lang naman ng pagkakataon na magkaroon ng discussion ito? Sa una kasi mapipikon ka ba't nyo kami tatanggalin? Ganun din. Mga bukal, mga konsihal, di ba? Yung mga sanggunyang barangay, mawawalan ng trabaho. So, Yes. kung iisipin natin, that's the backlash, no? But at the end of the day, there has to be, the thorough academic and political discussion on this para magkaintindihan tayo. Kasi alam niyo naman, pag may mga bagong proposal and you're introducing change, marami ho talagang manggugulo o maraming magugulumihanan, hindi nila maintindihan. Or sometimes people will just say no, hindi pwede, period. No? This is the chance. Let's open up our minds, no? Let's help each other. I hope the media, social media, tri-media, the mainstream media will try to really adopt this, discussing this. Napakaganda po. Alam niyo po, dun sa mga nabasa ko kagabi, 2,800 comments,
3,000 comments. Mapapagod ako, nagbabasa. Pero tuwan-tuwa po ako dahil sabi ko, hindi ko inaakala na after how many years of waiting, gusto pala ng taong bayan din itong nasa isip ko all along. Yes. Kaya salamat sa inyo. Salamat sa inyo. And of Opo. course, sa iyo, Darlene, tsaka Albert. Thank you, salamat. sir. Opo, Sir Kung Abet, congressman lang ako ngayon, sir, may isang boto ka na eh. Opo. Maraming salamat, Sir Abet, no, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Gusto pa namin sanang palawigin yung panayam dahil marami kaming natututunan mula po Opo. sa inyo. Kaso kapos na po sa oras. Maraming salamat po, Sir Abet, sa pagbibigay po sa amin ng panahon. Sige, next time baka pwede nating ma-invite si sir dito sa station. Why not? Why not? Let's make time, no? This is Opo. for our countrymen, sa mga minamahal natin Pilipinas. Ayan, Suportahan po natin ang ating mga leaders ngayon, no? Let's pray for our country. Let's pray for Ferdinand Marcos Jr. and the rest of the cabinet and the rest of the leaders working for us. Sana nga, sabi ko, ang isang sinishare ko ngayon, yung sana magkaroon ng tinatawag na FERMTA, no? FERMTA, which means Filipinos Integrity Restoration and Moral Transformation Agenda. Alam mo, yan ang kailangan natin dito sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming Thank you salamat, po, sir. Abet. Ayun. Ayun na, kapanayam natin mga kanyusik, ang dati pong ARTA Director, Sir Rabindranath Abet Kilala.